linya na natin via Zoom. Dr. Camille, magandang gabi na po sa inyo. Hi, magandang gabi. Oo. Hi, Karen Doc. and Henry. Yes, Ayan. ma'am. Ma'am, Si Doc, lagi ko siyang na-interview sa KKK. oo nga. Oo. Oo. Ma'am, teka, yung nangyari po doon sa Tacloban, na naging ganun ka violente yung dalawang bata at namaril na nga po. Ano po ang nakita ninyong problema at nakanino nang galing talaga ang problema? Ba't nagkaganon? Okay, actually ang sinasabi nga nila kasi nung una, ito ay bunga ng bullying. Pero kasi kung titignan mo, palagi naman ang isang reaksyon ng isang nabully or nambubully, yung tao lang na concern. Ang kanilang biktima or yung sabihin na natin yung bibiktimahin ay yung kung gaganti ka man dun sa talagang nambully sa'yo. Pero ito nakakalungkot isipin na kahit na sino ang nabaril, ang binaril, parang ganon. At the same time, maaaring kung ano man ang nangyari dun sa dalawang nang gumawa nito, compounding yung mga experiences nila. It's meaning to say, hindi lang ito tungkol sa kanilang personalidad, pwedeng naapektuhan sila kung ano man yung problema sa pamilya, kung ano yung nakikita nila sa community nila, kung sakasakaling merong impluwensya ng SOCMED, at saka syempre kung ano man yung peer pressure na talagang nakita o naranasan itong mga batang ito. So, ibig sabihin, compounding yung experiences. Not unless siguro kung ma-evaluate yung mga batang ito, doon natin makikita ano talaga ang pinag-ugatan kung bakit gano'n yung kanilang ginawa. Is there really a discernment din sa ginawa nila? Talaga bang na may nag-impluwensya ba sa kanila o talagang kagustuhan nila itong ginagawa nila? So sa ngayon po, Doc Camille, no, hindi pa natin pwede talagang sabihin kung ano yung punot dulo, kung ano yung ugat, lalo na yun nga po, nag-iimbestiga pa, ini-evaluate pa po sila ng mga eksperto. Pero yung ano po ba yung nagiging epekto naman po dahil kumakalat sa social media na pag-uusapan, hot topic po ito ngayon at yung mga otoridad sila po ay nag-request na sa ilang mga social media platforms na i-restrict na ang pag-share at kumbaga pagpo-post ng ganitong mga materials po online para hindi po maapektuhan yung mga biktima, hindi po maapektuhan din yung dalawang suspect at syempre yung mga bata na nasa social media, Doc Camille. Actually, totoo yun dahil kasi Karen, alam mo, may mga pagkakataon, lalo na kung halimbawa ako may mental health issue ako, nagkaroon ako ng anxiety, kahit na pinapanood ko lang yung mga pangyayari dyan, pwede akong maapektuhan. At ako rin sasabihin ko, ay ayoko nang pumasok kasi yung eskwelahan, baka yung eskwelahan na supposed to be a safe place for me, hindi na well secured. Mamaya magkaroon ako ng kung ano mga nag-overthink na ako. So, mismong yung mga tao na nanonood lang sa SOCMED at kung ano-ano yung mga pinapost na ganyan, pwede rin maapektuhan. What more, kung naapektuhan yung mga hindi involved dito, dahil lalo na siguro yung mga talagang nasangkot doon, nakapanood at nag-witness doon, pwede kasing mag-exacerbate or pwedeng lumala yung kanilang nararamdaman, and it can lead yung possibility na ngayon hindi, pero in the near several months after or even a year after, pwede magkaroon tinatawag natin PTSD or post-traumatic stress disorder. And then syempre para doon sa mga namatayan, it is a long-term grief at hindi lang iba yung counseling ang importante dito kasi napakahirap din para sa kanila na mag-move on. So ang dami, halo-halong possibilities na ng emosyon, ng yung gagawing therapeutic intervention para talagang ma-desensitize itong pangyayari na to. Kasi hindi naman pa pwedeng immediately meron ganito, parang band-aid solution lang ang kinakailangan para maayos ito. Hindi, it's a long-term thing. Doktora, sa mga magulang na nakikinig, papaano ho ba bumuo ng isang anak na hindi magiging violente, hindi magiging pikunin, hindi ho magre-resort sa siya ang nambubuli o kung mabuli man ay magiging pasensyoso? Okay.
Okay, depende din siguro sa kung anong klaseng disiplina ang pupuwedeng ibigay ng isang magulang kasi iba naman sobrang istrikto to the point na talagang, dekahon. Pero ang sinasabi natin dito, how to be a responsible and a good parent means the fact na alam mo rin at nakikita mo yung mga ino-observe mong mga behavior nito. Like for instance, habang lumalaki yung bata, kung meron ka na nakikitang napakapikunin, madaling umiyak, magagalitin. Siguro pagdating sa ganyan, magkaroon ka din ng concern. Kasi hindi pa pwedeng sabihin mo, bata naman yan eh, ganun lang yan. What if kung nakikita mo na bata pa lang at 2 or 3 years old, pag binigyan mo ng laruan, so imbis na talagang lalaroin niya yun, itinatapon, hinahagis, iba pa to dun sa mga nag-aalaga sa kanya. Then secondly, yung nakikita mo na parang merong walang ginawa kundi magsisipa na gano'n sa mga sa pader, yung mga may mga gano'ng klase, at least kailangan magkaroon ka ng immediate na action na hindi ko naman sinasabing sasaktan or whatever. Ang punto dito is sabihin mo na mali yung ganitong klaseng behavior at dapat itinatama. Hindi Kausapin. naman din natin pupuwedeng oo, kasi baka mamaya hindi rin alam ng bata kung paano express yung galit niya. So parang mas maigi na sabihin mo sa akin kung nagagalit ka kaysa ibudbud mo yan dun sa mga gamit mo or dun sa mga taong nakikita mo sa kasambahay or sa mga nagyayaya sa'yo, yung mga ganun. Kausapin sa mahinahong pamamaraan para malaman Yes. ang Oo, dahilan. wag pasigaw, wag pagalit. Tama ba, Doc? Oo, at the same time, kailangan masabi nila na kung nagagalit ka, sabihin mo kung ano yung galit mo. Kung natatakot ka, sabihin mo. Hindi yung i-display yung anger sa ibang paraan na talagang kahit ikaw, hindi mo rin maintindihan. So, basically kasi, di ba, kung minsan yung mga bata, ayaw talagang sabihin na galit sila imbes na nagtatantrum sila. So, mas maigi na talagang bigyan mo ng pagkakataon na maintindihan nila. Tapos, pag nasabi nila, Mami, galit na galit talaga ako. And then, actually, ipipraise mo pa na buti sinabi mo sa akin. So, anong gusto mong gawin? Yun. So, Di may ba? Parang communication. hindi na yung nai-ignore. Ganun. So, Doc Camille, paano, okay, so given, ito yung tamang paraan. Paano po kung ang dalawang magulang ay nagtatrabaho? Wala sa bahay ng 8 oras at meron lang nag-aalaga sa kanya, may yaya o di naman kasi si lolo, si lola. Pero yun nga po, kunyari meron po tayong yaya, ano? Yung pagdidisiplina ba ay pwede rin niya bang gawin? Or iba pa rin po talaga pag magulang? Paano kung hindi matutukan ng mga magulang? Alam naman po natin na kailangan po nating magtrabaho, maghanap buhay. Sa hirap ba naman ng buhay ngayon, di ba? Dugtungan ko lang ngayon kay Karen, Doktora. Tama bang laging sabihin na para naman ito sa inyo kaya kami nagtatrabaho at laging wala sa bahay? Oo, pero hindi ibig sabihin wala kang panahon para sa ganyan. Alam mo, nasa magulang din yan na maging consistent yung ating pagdidisiplina. Kasi kung sasabihin mo na iiwan mo lang sa mga sana kung surrogate na parent like lolo or lola, or mga aunties or mga kapatid mo na pwedeng mag-alaga sa iyong anak. Napakahirap naman kung iiwan mo lang basta-basta sa mga yaya and then sasabihin mo bakit pinalo ng yaya ito samantalang yung anak ko hindi ko pa napapalo yan, hindi ko pinadadap. Di ba yung mga tipong mga ganong rason? Ang point dito is for you to be able to be consistent pagdating sa pagdidisiplina. Kasi sometimes, meron namang talagang pagkakataon na yung pag nag-usap kayo, kahit na sabihin mo panandalian na nagtatrabaho kayo, hindi mo pa pwedeng sabihin na kamusta na school? Tapos nadinig mo lang, okay, ganun na lang. Na you put a stop dun sa pagsabi na okay. Dapat siguro pagdating sa ganyan, i-monitor mo rin na kahit yung yaya, itatanong mo rin. Kaya nga siguro malaking factor din na talagang you stay connected and communicate with your children for reasons na mas maiintindihan mo kung ano nangyayari. Like for, halimbawa, yung ganyang pagkakataon na nagtatrabaho. Tapos pag sinabi na, anak, kasama ka, nakita mo ba? Ano nangyari? Di ba? More or less, kinakailangan talaga na consistent tayo na nakikipag-communicate at nagmo-monitor kung ano man yung behavior na nakikita natin sa ating mga anak. Okay. Kailangan ba ang mga bata every day o every week or every other day nakukumusta mo?
nabibigyan mo ng oras, nagkakaroon kayo ng kahit a minute of talk, a minute of hi, not just hi and hello, but nagkakaroon kayo ng one-on-one interpersonal communication. Oo naman siguro, Henry. Kaya lang kasi kumisan, di ba, napapansin mo na rin ngayon na halimbawa may time ang mga magulang na nag-stroll out going to the mall. Tignan mo at pansinin mo, kumisan may mga bata na naka-stroller pero naka-gadget. Aha. So hindi ko alam kung ano Oo. yung kung ano yung bonding time doon na nagga-gadget yung bata habang nasa stroller samantalang supposed to be usually, di ba, tayo pagdating sa ganyan ang iniisip natin magkaroon ng pagkakataon na makiband ka dun sa sa anak mo kahit na bata pa lang din siya, and then makikita mo during the time naman na nasa restaurant lahat nagsa-cellphone. So paano magkakaroon ng tinatawag nating bonding moments or talagang kakamustahin mo kung tayo masyado nating ini-enjoy pa rin na makikipag-communicate tayo dun or makikipag-connect tayo kung ano ba ang ginagawa natin sa ating mga gadget or tablet. Ay, yung mismo pati nga mga magulang pa minsan, napapansin Oo. natin sila din naka-gadget. So, paano sila magko-communicate? Pero, Doc Camille, siguro, balikan ko lang din itong isang balita na nabasa namin kanina tungkol dun sa minimum age of criminal responsibility. Alam ko po medyo mabigat po ito na usapin. Meron pong kasamang legalities po ito, no? Dahil nga po sa ilalim ito ng Juvenile Justice and Welfare Act. Pero alam ko po na ito ay base rin po sa napakatagal at napakamalaliman po na pag-aaral na tinanong din po ang mga child psychologists, clinical psychologists, yung mga experts po sa child behavior and behavioral sciences. So, yung 15 years old ang itinakdang minimum age ng criminal responsibility. Pero may mga mambabatas gusto nila na babaan pa po. Pero may mga nagsasabi na this is based kasi on studies at hindi lang basta porke merong ganitong mga insidente ay nagni-knee-jerk reaction na sige ibaba na natin yan. So ano po ang stand ng mga clinical psychologists, mga child behavior experts po pagdating sa usapin na ito, Doc Camille? Okay, kung sasabihin mong ipapaigting ngayon o patupad yung ganyang klaseng batas, it's not necessarily a solution. Yung parang automatic magkakaroon ng pagkakataon na magagawa na magiging liable yung mga batang kahit na menor de edad. Ang punto dito, yung sistema na involved dito. Will it be a good way para sabihin natin marerehabilitate yung gumawa ng krimen, or it's just a way na parang ikukulong mo lang ba yung mga bata na gumawa ng ganitong klaseng krimen? Kasi siyempre yung sistema, no, dahil kasi kung napansin nyo na nung nabanggit na sinabing ganon na nung 15 years old, 'di ba sinabi daw dun sa nakahuli sa kanya, makukulong ba ako? So more or less, meron silang discernment na alam nila pag 15 years old sila Hindi makukulong. and below, hindi sila makukulong. Di ba? Parang yung ganon. So nagkaroon na ng discernment na ganon. Unfortunately, more than 15 years old siya. Kaya talaga siguro technically speaking, siya ay makukulong. Pero ang point dito, pag nakulong ba, ano ang hakbang na gagawin para sa ganun? Talagang itong mga batang ito, magkaroon ng reformatory ba o ang sistema o talagang ganun lang? Kasi syempre kinakailangan din tignang maigi kung pag nagawa ito, ano yung mga rekomendasyon? Kasi saan ba sila lalagay? Saan mapupunta? Anong klaseng yung rehabilitation? Anong klaseng programa para talagang sasabihin natin na itong mga batang ito, na-rehabilitate because of their Actually, heinous crime? maganda yung intention ng batas, kanya lang yung kakulangan sa mga pasilidad. Kasi kung di ako nagkakamali, di ba, Doktora Camille, dapat kada bayan-bayan sinasabi ata ho dun sa batas na may center kaso ang problema Hindi lang ngayon, yun. Dapat meron ding clinical psychologist o child psychologist ang na nandun problema, per center. lahat nakahabilin na sa DSWD. Ang DSWD naman, hindi naman ganun kadami ang pasilidad para yung mga batang ganyan in conflict. Anyway, Doktora, siguro hindi naman ito ang magiging last discussion natin with this. Kami po yung nagpapasalamat sa inyo at statement na lang sa mga nakikinig po sa atin, magulang, parents, teacher.
Okay, siguro bilang isang magulang pagdating sa ganyan, kayo siguro ang unang makakapagsabi kung papaano ang inyong mga anak ay madidisiplina. You have to be very consistent in terms of your discipline. Kasi kung minsan tayo, 'pag sinabi natin na ang magulang, grounded ka, pero 'pag sinabi ng lola na ay bakit, anak ko apo ko 'yan, tapos sasabihin, "Ma, hindi pupuwede." Pero sasabihin, "Nagpunta ako dito para sa apo ko." So nakikita mo na kung hindi naging consistent ang discipline, pupuwedeng alam na nung bata kung anong gagawin nila or reaction. Para sa gano'n, mapa-oo ang magulang. And siguro para sa mga bata, kahit na kayo ay nanonood lang sa mga nabibiktima or ginagawa ng mga bully, siguro it's about time na huwag kayong manood Mhm. lang. Kailangan siguro gumawa rin kayo ng paraan na maisumbong sila para mapuksa rin yung ganitong klaseng pangyayari sa Mhm. loob ng eskuwelahan. At sana talagang magawa ng paraan yung Anti-Bullying Act, talagang mapaigting ng husto sa mga Opo. eskuwelahan, 'di ba? Alright. Doktora, Mhm. salamat po ng marami sa inyo. Gusto ko po sanang itanong pa yung pagpapanumbalik ng GMRC. Kaya lang medyo kapos na tayo sa oras. Sa Bukas. susunod na guest nyo sa amin, pag-usapan natin. Doktora, salamat ng marami sa inyo for joining us. Thank you po. Thank you, Doc Thank Camille. you. Si Thank you. Dr. Camille Garcia, isang clinical psychologist. Suki.